Sa gitna ng bughaw at tila walang katapusang karagatan, may kayamanan ng dagat na minsan lang sa isang taon sila ay dumadaan. Malalaking isda na sa kalaliman ng Pasipiko ang kanilang daanan. Tuna season na naman o season ng mga baleleng kung sa kanila itawagin. Ngunit sa panguhuli nito, kapag hindi sanay ang iyong katawan sa karagatan, ay hahamunin ang iyong lakas ng mga alon sa kalaliman. Minsan ay maramot sa kanila ang karagatan, minsan naman ay sobra-sobra ang biyaya sa pusod ng kalaliman. Sa payak na bayan ng Taft Eastern Samar, magpapasimula ang aming paglalakbay. Kasama ko ang aking kababatang kaibigan na si Odik. Mayo 21, Miyerkules, 1:00 ng hapon, saktong naabutan namin sila na nagkakarga ng mga kailangan dalhin para pumalaot. 2 hanggang 3 oras ang aming bibiyahiin papuntang Philippine Trench. Ito ay pangatlo sa listahan ng pinakamalalim na parte ng dagat sa buong mundo na may lalim na 10,540 feet. Dito tayo ngayon magsisimula sa Taft. Kasama rin natin si Province Life TV. So, kikita-kita kami nito. Hello! Doon. Hello! Tsaka Manila! Doon. 20 miles away. Mahigit 20 milyahe daw ang aming lalakbayin. Nasa 3 hanggang 4 na oras daw ang aming paglalakbay. Habang kami nasa biyahe ay hindi maitago ang aking galak dahil alam kong mapupuntahan ko na ang isa sa makasaysayang lugar dito sa Samar, sapagkat dito rin lumubog ang maraming mga barko ng Hapon at mga Amerikano sa panahon ng labanan na tinatawag na Battle of Samar noong World War II. Oo, dito rin mismo yun nangyari sa pinuntahan namin. Pagkarating ay nanghuli muna kami ng mauulam namin para sa hapunan. At kinagabihan ay nanghuli ng pusit para sa pamain at para rin pang ulam namin. Nakakatatlo na kami. Nakahuli rin kami ng isdang espada o isdang lahing kung sa kanila ay tawagin. Laki. Hindi kami nakahuli ng baliling noong gabi na yon, ngunit kinaumagahan ay kumagat na sa pain ang unang isdang baliling na nahuli namin. Maingat itong inihila upang hindi makawala at kapag malapit na ay ginagamitan naman ito ng ganso upang tuluyang hindi na makawala. Hinahampas ito nila sa ulo ng pamalong kahoy upang mabilis mamatay at pagkatapos ay tatalian ito nila ng pisi at isasabit hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Sa unang huli pa lang na hindi bababa ng 20 kilos, sa tansya ko ay bawi na ang ipinuhunan ni paring Odik sa ganitong pagpalaot namin. Ngunit noong gabi pa lang ay bumibigay na sa mga alon ng aming katawan, lalo na noong kinaumagahan. Madalas ihinihiga na lang namin ito para hindi kami masyadong mahilo. Kapag nasiguradong patay na ang isda ay saka naman ito iaahon at ilalagay sa estero na may mga yelo. Habang nakataan ang kawil para sa baliling ay nanghuli naman si paring Odik para sa aming ulam sa tanghalian. At ang nahuli naming isdang espada noong gabi ay siya naming ginawang tinola noong tanghalian.
Bandang tanghali na ay kumagat na ang pangalawang huli naming baliling. Malapit na. Medyo malaki daw kaysa kanina. Ay, nandana niya yung ganso. Pati ito yung pamalo. At pagkatapos ay tinuro naman sa amin kung paano nila inilalagay ang pain sa kawil. Bakit nilalagyan ng ata? Ito, para ano nang balilis buhay yung mukos. Para akala nila buhay. Oo nga pala, pagka yung cellophane na kagat niyan, lalabas yung ata ng pusit. Akalain ng tuna na buhay. Tali itong bato para madaling lumubog, ano? Tapos doon naman sa ilalim, unti-unti siyang makakalas itong pagkatali hanggang sa mahuhulog yung bato. Pero pag nahulog na yung bato, yun yung time naman na naandun na sa ilalim talaga itong kawil. Tapos ayun nga yung maliliit, ano, kasali rin yung mga hiniwang maliliit, kasali rin sa pagtatali. Itatali na naman namin yung motor dito sa payaw. Yun yung payaw. Yun yung nakaangkla yan sa ilalim ng dagat. Yun yung ilang milya yung haba ng PC mula sa ilalim. Imagine niyo yung lalim ng Philippine Trench. Yung PC pinaabot hanggang doon. Kaya yung mga mangingisdang katulad nito, ito yung mga tinatalian nila dito pagka gusto nilang mag-standby para hindi sila maanod dahil malakas yung current ng dagat. Gabi na nung ihaw ni Paring Odik ang pangalawang huli namin. Dahan-dahan niya itong inilagay sa lalagyan at inilatag ang yelo sa ibabaw ng isda. Wala nang pamain na pusit at nanghuli na naman ng bago. Ginagamitan din ito ng pamain na artificial na hugis isda na nagliliwanag o luminous kapag gabi. Lima yung nahuli.
Bandang mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makahuli ng pangatlo. Maingat na naman itong hinihila ngunit nagpupumiglas at lumalaban. Ayun, ginising kami ng alas 4 ng madaling araw. Ano na yung araw dyan, pasinag na. Ginising kami dahil may huli na naman, pang-apat. Ganito yung style niya, no? Pag-ano ng nylon para hindi masyadong maano sa kamay. Kaya lang masakit ngayon yan dahil wala yung goma na panghapin sa kamay. Wala. Ay, wala kanina. Nahulog yata. Oy, ano? Handa na yung ganso. Pag naganso na, halos 100% huli na yan. Yun na! Iso! Baka! Yun! Huli! Lord! Ulit! Sana! Putol yung ano, pinaka kuwan niya, tawag nito, yung dulo dito, yung pang-hook talaga na hindi makawala, naputol sa lakas. May ano pa. Sa lakas, oh. Ito naman yung meron pang ano, kalawit dyan, oh. Ito yung naputol sa sobrang lakas niya. Bago naman yung kawil, nalitan. Yahon na yung dalawa. Yeah! Tagal. Bali, pirani mo puhunan ini pagka nalaot ka. Puhunan ko yun eh. Ang pumiro ko nga biyahe. Yung 55. Tanan man Yellow. mamalit. Yellow, gas, gasolina. Gasolina 60 litros. 60 litros yung gasolina papunta dito, balikan. Pero sobra-sobra pa yun, ano? May excess pa yun. Sobra pa kay For emergency. Pa kung ano mangyari. Naabutan ka na ba dito ng masamang panahon? maraming bisis na. Maraming bisis. Minsan bagyo na nga. Bagyo na. Uwi kami ng bagyo na. Sa ganitong pagsama namin sa laot ay mas lalo kong naintindihan ang mahirap na kalagayan ng ating mga mangingisda. Minsan siniswerte sila, minsan din ay walang huli talaga. Sa ikatlong araw namin sa dagat ay umuwi na kami. 7:38 na. Nagdesisyon ng umuwi yung kapitan namin. Nakaapat na kasi, pwede na. Pagdating namin ay nagantay lang si paring Odik nang bibili ng kanyang isda. Maya-maya lang ay mayroon ng kagad tumawag para pakyawin ang lahat ng kanyang huli. Mula po dito sa dako ng Dagat Pasipiko ng Taft Eastern Samar, ako po si Alikin Versosa ng Agla TV at ito ang ating
Vlog Stories.